I'll get you the rest when it's ready. Bakit nag-abot ng maraming pera? Baka naman may valid reason. Lalo lang lumalala yung hinala ko sa kanya. Kaya mo bang lusutan lahat ng to? Tuloy lang ang palabas. Walang kailangan o dapat makalata. Kuya, sandali lang ha. Sandali lang po, miss. Yan yung mga budol. Yan mga nagpapanggap na nabangga sila tapos maniningil sila. Miss? 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 Sino ka? Ay, miss. Pinalik mo ba ako sa mental facility? Hindi ako minahon ka, miss. Ako si Lilet Matias, isa akong abogado. Ang sabi ng doktor na himatay ka daw dahil sa sobrang pagod at dehydration. Ano bang nangyari sa'yo? Oo. Lawyer ka? Thank you for saving me. It's fate that brought me to you. Lilet, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng abogado. Kailangan kong bawiin yung mga anak ko. Sige, titignan ko ang magagawa ko Rebecca Palacios? Siya yung sinugod mo kanina sa ospital. Nagkawang gawa ka na nga, nakakuha ka pa ng kaso. Alam mo, Lilet, maimpluwensya at mayaman ang mga Palacios. Paano matutulungan ng pao si Rebecca? Unang-una, hindi naman sa indigent at kailangan ng free legal services. Alam mo kanina, nung sinugod ko siya sa ospital, she looks so lost. Tapos, ang komplikado pa nung sitwasyon niya sa pamilya niya. Mukhang hindi naman siya tutulungan financially. Mukhang mag-isa lang siya sa laban na to. Wala. Considering the Palacio stature, kawawa naman. Kawawa talaga. Gumulong pa nga siya sa mental facility. Tapos nangyari pa sa kanya to at sa mga anak niya. Grabe, no? Minsan kahit may pamilya ka, they're supposed to be there for you. Pero sa mga crucial na panahon, wala sila. Buti na lang nakilala ka niya. Sana matulungan mo siya. Ginagawa ko lang naman yung tama eh. Ayoko kasing matulad dun sa pamilya niya na walang pakialam, walang kamalay-malay na yung isang miyembro ng pamilya nila ay may pinagdadaanan na pala. Dami ko lang nahiram sa'yo. Wala yun, basta para sa pag-aaral mo. Sorry nga pala kahapon na hindi tayo natuloy. Nagka-emergency kasi. Kailangan ko pang dalhin sa ospital yung babae. Ha? Bakit? Ano nangyari? Grabe yung kwento niya. Galing daw siya sa mental facility. Tapos nalaman niya na meron pala siyang kambal na anak na pinamigay ng tita niya. Kaya ngayon, gusto niya nang mabawi yung mga bata. Oh my gosh, is that for real? Sabi niya tumakas daw siya sa mental facility kasi matagal na daw siyang magaling sa schizophrenia niya. Kailangan ko tuloy makita yung psychological exam results niya para makasigurado ako na totoong magaling na nga siya. So, you're really planning to help her? Bakit hindi? Tinitingnan ko nga kung pwede ko bang maipasok sa PAO yung kaso niya. Alam mo, Trixie,
humingi ako ng guidance kay Lord. Tapos nung nakilala ko si Rebecca, parang niremind niya ako na kailangan kong mag-refocus. Hindi lang puro sa mga problema ko, kundi para din sa mga problema ng katulad niya. You know what, ate? You really inspire me. I want to be like you. Gusto ko rin ipagtanggol yung mga kababaihan. Magiging lawyer ako para sa kanila. Kailangan ka nila, Trixie. Si Attorney Era ba yung hinahanap mo? Busy daw siya sa bago niyang kaso saka sa wedding preparations nila ni Attorney Renan. Basta masaya siya at walang nananakit sa kanya. Manatag na ako. Huwag kang mag-alala. Ako yung magiging mata dito sa Keystone para kay Attorney Era. Salamat, Trixie, ah. Alam mo, yung huling kasong hinawakan ko, sinubok talaga yung faith ko. Pero totoo yun eh. May mga tao talaga minsan na parang may sabi. Lumalabas yung totoong ugali kapag naiipit na sila. Ira, Shall we start our briefing? Sige, mauna na ako ah. Ingat ka, ate. Bye. Kurt, hindi ba si Atty. Allen yun? I didn't come here empty-handed. Ano kaya yung pinapot ni Atty. Allen? Ang daming pera. Bakit nagkabot ng maraming pera? Attorney Era, I have to go. Naiwan ko lang to. Okay, mag-ingat ka, Trixie. Hello? Ma'am, good evening. Tanong ko lang po kung tutuloy po kayo sa venue. Kung hindi, ibibigay na lang po namin ito sa iba. Of course, tutuloy kami. Nakapagbayad na kami, di ba? Pero wala pa po kaming natatanggap. Okay. I'm just gonna check with my fiancé. Baka na-delay lang yung pasok ng payment. Okay, bye.